Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng palakasan. Sa programang Bidang Atletang Pilipino, ito ang DZRH TV Match Point. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon. DZRH TV Match Point. Isa sa mga nangungunang long-distance runners ng bansa, si Richard Solanio. Mula sa pagiging track athlete sa 10,000 meters at steeplechase, ngayon ay isa ng inaasahang mukha ng Philippine marathon scene. Matapos ang ilang taon na kumakatawan sa Pilipinas sa SEA Games, isa siya sa mga atletang unti-unting nagtatransition sa mas matinding laban, ang marathon. At kamakailan, naging bahagi siya ng isang makasaysayang performance ng Pilipinas sa Tokyo Marathon, kung saan kabilang siya sa mga Filipino runner na nagpakita ng world-class timing at nagangat ng antas ng long-distance running sa bansa. Ngayong araw, makakasama natin dito sa Match Point, Sir Richard. Hi, Sir. Welcome to Match Point. Batiin niyo muna ang ating viewers. Hello po sa mga runners na makapanood nito. Okay, Sir Richard, unang-una, congratulations sa pagbasag ng national record for marathon. And of course, nakuha mo ang iyong personal best sa Tokyo Marathon. Pwede mo ba kaming kwentuhan, dalhin mo kami dun sa naging experience mo sa one of the biggest marathon events sa buong mundo? Yung experience ko doon talaga, ma'am, bali second time kasi ako doon, ma'am, kaya nagkaroon ako ng konting adjustment, ma'am, nung una kasi talaga yung una sobrang lamig, ma'am, Kaya nitong medyo nakapag-warm up ako ng maayos, ayan. Tapos yung during race naman, ma'am, talagang inaasahan namin na talagang matindi yung magiging labanan doon kasi kami dito sa Pilipinas, top runner kami doon, parang participation lang kami doon, ma'am. Pero tiniray talaga namin na makipagsabayan para maiangat yung natin, ma'am, yung standard ng running dito sa Pilipinas, ma'am. And tatlo kayo from national team na tumakbo sa Tokyo Marathon. Bali, apat kami, ma'am. Apat from the national team. Yes po, ma'am. And ang nakuha mong time ay 2 hours, 15 minutes and 8 seconds. Yes Ito po, ay ma'am. national record for marathon and personal best mo na rin. Yes po, Pero ma'am. bago mo ma-achieve to, kumusta ba? Anong klaseng preparation yung ginawa mo? And ano ba yung mga natutunan mo nung Tokyo Marathon 2024 na dinala mo ngayong 2026? Bali, nung una, ma'am, nung first time ko sa Tokyo Marathon, ma'am, bali nagkaroon ako ng yung hindi ko inaasahan yung... Kasi bago mag-start, kagaya dito sa Pilipinas, ma'am, diba, pag ilang minutes na lang pupunta kami sa starting. Doon kasi, ma'am, 1 hour before, nandun ka na dapat sa venue, ma'am. Naka-standby ka na. Yes, ma'am, kasi sa sobrang dami talaga na participation, hindi ka talaga makakapunta. Kahit elite yung race number mo, ma'am, hindi ka makakapunta basta-basta sa harapan, ma'am, sa sobrang dami. Tapos yun, yung una kasi, ma'am, 7:30 pa lang ng umaga na ando na ako sa venue. Bali, 9:10 pa pala yung, yung start. Kaya medyo, sa sobrang lamig doon, ma'am, parang naninigas na yung katawan ko doon, ma'am. Tapos hindi ako makapag-warm up maayos. Kaya nito na, ma'am, yung 2026, yan, nagkaroon ako ng idea na paano dapat yung mga gawin. Kaya nagdala ako ng jacket na yung itatapon na lang talaga, ma'am. Kasi kailangan talaga muna ma-warm yung katawan mo, ma'am, bago ka tumakbo doon, ma'am, para maging maganda yung performance, ma'am. Ayan, nandiyan na tayo, Sir Richard, na-mention mo na, nagdala ka ng jacket para tanggalin during the race. Kumusta naman? Meron ka ba mga challenge na na-encounter? Naging challenge nung una, ma'am. Good naman kasi talaga pinagandaan yun, Bali, during na, ma'am, yung patapos na, ma'am, yan, nakaramdam talaga ako ng pulikat doon, ma'am, Kaya, mas mapapaganda pa sana yung time ko, kaso ang problema, nag-worry ako na baka hindi ko matapos, ma'am, Last 2 kilometer na lang kasi yun, ma'am, Kaya nag-adjust ako ng kaunti. Nag-slow ako, ma'am. Pero anong tumatakbo sa isip mo noon? Parang syempre mag-worry ka na may target ka, di ba? Pero tama ba? Hindi nyo naman target na mabit talaga yung national record. Yes, Nangyari na lang talaga siya. Bali, ma'am, nung start kasi nun, ma'am, ang nasa isip ko, sasabay lang talaga ako sa lead runner na babae kasi yun yung talagang yung world class na babae kasi mga 2:14 to 13 yan sila, ma'am, Bali, sabi ko, itry ko talagang sumabay hanggang 32 kilometer. Kasi once na makasabay ako hanggang 32 kilometer, yung last 10 kilometer, kung mag-back down ako doon, magiging close na sa national record na ito, ma'am. Bali, pagdating ng 32K,
good pa yung katawan ko. Sabi ko, sige, try ko hanggang saan yung makakaya ko. Hanggang sa dumating na yung 37 kilometer. Tapos sabi ko, 37 kilometer na to. Tiisin ko na to. Andito na ako, panindigan ko na to. Hanggang sa na-survive naman. Pagdating ng 39 kilometer, halos maiyak-iyak na ako, ma'am, kasi expected na talaga na mabibreak yung record. Tapos ako pa yung nasa harapan, medyo na Pilipino na nasa harapan. Hanggang sa pagdating ng almost 40 kilometer yun, doon, nagbago lahat. Yun, nagkaroon ako ng ininda, yung pagod na yung katawan. Tapos, kumbaga kasi sagad na rin kasi, ma'am, bali personal best kasi yun, ma'am, kaya nagkaroon na rin ng pulikat siguro, ma'am. Okay. Kumbaga, ang haba, no, dun sa 2 hours na yon and 42 kilometers, ang daming nangyari. Yes, ma'am. Pero after nung nalaman mo na na-break niyo na yung national record and personal best mo pa yon, anong naramdaman mo? Ma'am, nung una, hindi ako makapaniwala. Tingin nga ako ng tingin sa relo ko kasi sabi ko baka nagkaroon na ng error eh. Pero pagdangin ko dun sa arc ng Tokyo Marathon, yun talagang talaga, ma'am, na break na namin. Tapos grabe, tuwan-tuwa kami ni Sunny doon kasi hinanap ko kagad siya. Sabi ko, Sunny, break natin yung record kasi tuwan-tuwa kami kasi record ng coach namin yun eh. Kasi bago dumating doon sa Tokyo Marathon, challenge kami ng coach namin na i-beat nyo yun kasi kaya nyo yun kasi hindi naman siya kasi magtitiwala sa amin kung hindi niya alam na kakayanin namin, ma'am. Pero ito, Sir Richard, sa tingin mo ba, sa dami-dami ng marathon na natakbuhan mo, ano bang meron sa Tokyo Marathon? What makes it stand out? Yan, yung nasabi mo, ma'am, sa dami-dami ko na talaga na tinakbuhan, ma'am. Yung Tokyo Marathon kasi, ma'am, talagang iba talaga siya, ma'am, kasi ayan, hindi nadayo siya ng mga elite runner na halos sa buong mundo, ma'am. Tapos yung klima, yan ang ma'am, medyo talaga, yung malamig talaga, ma'am. Kaya yung katawan na kukondisyon kasi pagka sa katulad dito sa atin, mainit, lumalabas ka agad yung pawis, ma'am. Parang nadidrain ka agad yung katawan. Doon kasi parang napipreserve mo na. Tapos hanggang unti-unti na yung nga, ma'am, kasi unexpected kami doon, 21 kilometer namin, hindi pa kami nagtatime ng ganun, pero na-halfway lang namin yun sa 42K. Kaya talagang mas maganda talaga yung weather talaga, ma'am. Yun ang nakakatulong, ma'am. Tapos, along the route pa, ma'am, yung mga nag-cheer na mga tao, yung mga Japanese, ma'am. Talagang Okay. supportive talaga sila, ma'am. Kahit saan ka lumiko, maraming ma'am, maraming nanonood talaga, ma'am. Very welcoming yung vibe Yes po, for the ma'am. runners. Pero ito, Sir Richard, before ka mag-marathon, syempre galing ka sa track, Yes, like ma'am. 10,000 meters and steeplechase. Yes, Pero, when mo ba na-realize na pumunta sa pag-marathon running? Bali, ma'am, yung bago ako napunta sa marathon, ma'am, kasi yung first SEA Games ko, ma'am, bali naglaro ako ng first SEA Games ko dito sa Pilipinas yun, ma'am, yung ginanap. Bali sa 10,000 ako. Bali, ma'am, ang layo na naging time ko sa top runner doon sa 10,000 meter, ma'am. Bali, tapos nakita ko yun sa 10,000 meter. Kung pag-iensayuhan ko, kaya ko talaga, ma'am. Bali, ayun, nag-ensayo ko. Tapos nagpa-qualify ako sa local race dito sa atin, ma'am. Yan, sanction ng PSC, saka ng Patapa. Yan. Bali, na-qualify ako na hit ko yung standard ng medal sa SEA Games. Kaya, another 2 years yun, pagbalik yun. Marathon player na ako ng Marathon yes, ka na. ma'am. Okay. Pero ano ba yung mga adjustment na ginawa mo from track to marathon? Ma'am, malaki kasi ang track runner, ma'am, more on workout tayo, ma'am. Speed workout. 3 times a week yan, ma'am. 3 times a week. Tapos, short millage lang yan, ma'am. Pero yun sa marathon, ma'am, hanggang Sunday, nagtitraining kami para makuha namin yung Time. 200 kilometer per week, ma'am. Oh. Kasi from 100 kilometer lang to 200 kilometer, ang laki talaga adjustment, ma'am. Umaga hapon pa yung training namin, ma'am. Yan ang ang laki hirap, ng no? ang laki ng Talagang adjustment. intensive talaga. Yes po, ma'am. Kumbaga, nangalahati, idumoble pala. Dumoble talaga, ma'am. Kasi doble yung millage, doble din yung effort mo talaga dapat, ma'am, saka yung disiplina, ma'am.
Hindi talaga basta-basta. Yes, po. Pero ito na, isa ka na sa mga top marathon runners dito sa Pilipinas. Meron bang pressure or meron bang sumasagi sa'yo na may expectation yung ibang tao sa performance mo? Yes, ma'am. Kung kailan nga ako naging top runner, doon ako nape-pressure, ma'am. Kasi syempre, anytime, ang daming runner na nagpupursige para talunin ako, ma'am. Kaya sa sarili ko naman, ma'am, nagpupursige rin ako talaga para hindi ako talunin nila, ma'am. Oh, Yun kumbaga hindi tumitigil yung improvement Yes, nyo. po, Kasi ma'am. kahit yung mga kalaban nyo, nag-aim din dun Yes, sa po, ma'am. meron kayo ngayon. Opo. Kasi, ma'am, hindi mo naman masabi na ikaw talaga yung malakas, ma'am. Kasi wala naman talagang malakas na runner, ma'am. Nakukuha lahat yan sa ensayo, ma'am. Kung masipag ka talaga, makukuha at makukuha mo, ma'am. Kasi ako, ma'am, simula nung umpisa, yung mga dumadayo dito na Kenyan runner, ma'am, tapos sa mga local races, nag-join sila. Lagi lang, third lang yung pinakamataas ko na nakukuha sa top Hanggang sa, sabi ko, pag ensayuhan ko, hanggang sa hindi ko na namalayan, ma'am, pumapasok na ako sa top 2 hanggang nakuha ko na yung top 1 kahit nandyan sila. Kaya minsan nabansagan ako, ma'am, na Kenyan Slayer, ma'am. Yan yung ma'am. Kaya doon ko nakuha yung nila, yung tawag sa akin nila, ma'am. Gumaga yung hard work mo, nag-pay off Opo, na, ma'am, sir. yun talaga. Tapos nung nandun ako sa top, sabi ko, iniisip ko, panindigan ko na yan kasi talagang hindi na dapat magbaba ng training. Imbis na magbaba ka ng training, dagdagan mo pa para ma-challenge mo lagi yung sarili mo, ma'am. Okay, pero ito, sir, since isa ka sa mga exposed talaga sa Philippine distance running, Yes, ma'am. sa tingin mo, ano pa ba yung mga kailangan nating gawin o ano pa ba yung mga dapat ibigay sa mga marathon runner or kahit sa mga runner lang? Sa marathon player talaga, ma'am, kung sa atin talaga, yung venue talaga, ma'am, ang kailangan. Kasi katulad nito, pagka marathoner ka, hindi ka applicable dito sa Manila, ma'am. Kasi yung pollution, ma'am, yun, number one sa mga sasakyan. Tapos maraming crossing, ma'am. Hindi ka naman pwedeng pagdating mo sa crossing, stop ka kagad. Tapos pagka nag-green light, saka katatakbo. Sa running kasi, ma'am, mahalaga ang paghinto, ma'am. Dapat nga hindi ka hihinto dyan, ma'am. Okay, tuloy-tuloy lang. Yes po, ma'am. Kasi lalo na pagka kumukuha ka ng mga long runs, yung mga 30 kilometer, 40 kilometer, yan. Importante yan, ma'am. Pero usually, kung ganyan yung problem natin dito, saan kayo usually nagtitrain? Ma'am, binibigyan naman kami, ma'am. Tapos na-approve naman yung mga request namin sa Tarlac, sa NCC, Ay, ang lalayo tapos sa pa. Baguio, yan, ma'am. Kasi Kasi sa Baguio naman, maganda doon, ma'am. Kaso ngayon kasi medyo crowded na kasi doon, ma'am, para sa runner. Okay, Yun naman. so maraming mga turista. Yun, ma'am, traffic na rin kasi, ma'am. Yan. Pero ito, Sir Richard, gaano ba kahalaga yung suporta na nakukuha nyo? Hindi lang sa organization, kundi sa family, friends, and kapwa mga runner. Malaki, ma'am, kasi lalo na yung mga, yan, katulad yung mga sponsor namin. Tapos, yun sa PSC, yung mga, pagtulong nila, pag mga vitamins, mga ganun, ma'am. Tapos, yung sa sponsor naman, yung paglalaro namin sa abroad, yan, napakalaking bagay talaga nun, ma'am. Kasi, yan, kagaya ng, kung hindi kami makapaglaro sa mga kagaya ng mga Tokyo Marathon, hindi rin namin kayang breakin yung mga record ng national namin, ma'am. Yung mga team personal effort talaga Yes po, na ma'am. yung supportang makuha nyo para makarating kayo doon. And kayo na, effort nyo na, yung performance nyo doon sa mismong tournament o sa Yes po, competition. ma'am. Pero ito, Sir Richard, pwede mo ba kaming dalhin sa day in a life of a marathon runner? Kumusta? Ano bang mga basic training mo, ganyan? Ano bang mga diet mo, ganun? Yan, umpisa natin sa diet, ma'am. Sa diet naman, wala naman akong diet, ma'am. Hindi nga rin ako gaano nagba-vitamins, ma'am. Ang mga light lang vitamins ko, mga multivitamins lang, ma'am. Dinadaan ko lang talaga sa kain yan, ma'am. Wala akong pinipili sa pagkain, ma'am. Tapos more hydration lang, tapos ma'am, sa training, yan talaga Monday to Sunday. 7 days ang 7 training. days. Sa Tapos, oras, pagdating sa oras, whole day yun. Hindi naman, ma'am. Ang kasi, ma'am, bali yung 200 kilometer namin na per week, 180 to 200 kilometer. Hinahati-hati namin yan, ma'am. Kunyari, example, ma'am, sa Monday, 1 hour run kami. Yung 1 hour namin na yan na itatakbo, easy yan, ma'am, pagdating kasi na Monday. Na itatakbo namin yan 12 to 14 kilometer yan, ma'am. For one, okay. Yes po, ma'am. Tapos pagdating ng hapon,
Conditioning run lang yan, mga 5 kilometer, 25 minutes to 30 minutes lang kami, ma'am. Monday ng hapon yan. Yes po, ma'am. Okay. Tapos pagdating naman ng Tuesday, yan, workout interval kami. Putol-putol na distance yan, pero mga hard ano talaga yan, hard speed yan, yung mga interval. Kaya, pero yung total nun, tinototal pa rin yun. Para ma-reach yung 200 Yes po, ma'am. kilometer. Hanggang sa ano namin, hanggang Sunday, ganun. Sunday lang ng hapon yung magiging rest namin, ma'am. Okay. Pero ito, Sir Richard, ang dami no, ang daming nangyayari, ang daming sakripisyo, ang daming yung kailangan gawin to reach this level. Pero what keeps you going ba? Ma'am? What keeps you going? Ano lang talaga, ma'am. Yung para tumagal din talaga, ma'am, sa ano, sa running, disiplina rin talaga ang number 1, ma'am. Yan ang ano, ma'am. Susi. Okay. So, ano ba to? Meron ka bang mga motivation, pinanguhugutan, dreams? Sa motivation naman, ma'am, ano sa akin talaga, ma'am, pinapakita ko lang sa mga kapwa ko runner na yung kaya natin makapagsabayan, ma'am, talaga sa mga international na runner. Tapos ang pinaka-main ko dyan, lagi lang i-challenge yung sarili, ma'am. Yun lang, ma'am. Sarili pala ang kalaban ni Sir Oo, Richard. ma'am. Pero ito, sir, what's next for you ba? After Tokyo Marathon, ano pa yung inaay mong mga competition? And anong mga preparation yung ginagawa mo? Ito, ma'am, after naman ng Tokyo Marathon namin, ma'am, continue naman yung training namin, pero nagbabalang kami ng kaunti ng mileage. Tapos, ito, kagaya, nakaraan, last April 12, galing lang ako sa Iloilo Marathon yan. Tapos, continue pa rin yung training kasi ang ina-aim namin na ngayon na masalihan yung Asian Game, ma'am. Okay. So, kumbaga, one after another. Yes po, Kumbaga, ma'am. hindi naman kayo nagpapahinga talaga. Yes po, ma'am. Kasi yan, kagaya ng, diba, last 2025 December sa SEA Games, ma'am. After namin nag-SEA Games, ma'am, pahinga lang agad. kami ng mga 1 week lang, ma'am. Tapos, continue na ulit yung training namin, ma'am. Kahit wala naman kasi si coach sa amin sa hindi kami gaanong namomonitor ni coach pagka mga off-season, ma'am. Binibigyan niya pa rin yung training sa amin pero kami nasa sayo na yun, ma'am, kung susundin mo o hindi. Pero isipin mo na lang, ma'am, kung hindi mo susundin yan, hindi ka mag-improve, ma'am. Ikaw din naman ang Opo, magsasuffer ma'am. kapag Yun di ka ang ano. sumama. Kasi ang marathon kasi, ma'am, ma'am, individual yan hindi yan team Kaya depende sa'yo kung mag-i-improve ka o hindi, ma'am. At saka sila coach nandyan before marathon, pero during the run, ikaw na lang din yan. Yes po, ma'am. Yun ang ano. Yun ang sinasabi sa amin ni coach, parang kumbaga siya yung advisor tapos kami ang execution, ma'am. Yun ang Ito, Sir Richard, last na lang. Ano bang legacy ang gusto mong iwan sa Philippine Marathon Running? Ayan, ma'am, yung sa legacy, kasi matagal na rin talaga ako, ma'am, nagra-run simula high school pa Ang gusto ko sa kanila na matandaan nila ako yung yan yung hindi ka matatakot sa mga international na runner, ma'am. Yan, laban lang talaga, ma'am. Tapos lagi ko sinasabi sa mga nakakilala ko runner, i-challenge mo lang lagi yung sarili mo para mag-improve ka talaga, ma'am. Okay, thank you so much, Sir Richard. Pero syempre, hindi pa tayo tapos dahil meron tayong segment na tinatawag na Match Point Game Mode. Sa episode na to, ang game natin ay tatawaging Tokyo or Not. Magbibigay ako ng running-related scenario at sasagutin mo kung experience mo ito sa Tokyo by answering Tokyo or hindi by answering Not. Okay? Ready ka na, sir? Yes, ma'am. Okay. Okay, Sir Richard, first scenario natin. Nanibago ka sa dami ng runners. Tokyo or Not? Tokyo. Tokyo. Okay. Dahil naalala ko yung sinabi mo kanina, parang Ma'am, talaga 30,000 plus runner yung nagpa-participate doon, ma'am. diba? Talagang So marami parang talaga, sobrang ma'am. crowded. Crowded talaga, ma'am. Okay? Okay, ito. Mas malamig kaysa sa inaasahan mo. Yes. Yes. Pero ready ka na pa rin. Di ba? Nag-jacket ka na eh. Yes po. Okay, next. Na-distract ka sa crowd energy. Hindi. No, prepared ka sa mga, sa dami ng crowd. Yes and sa po. cheers. Okay.
May kaba kahit sanay ka na sa international races? Kinakabahan pa rin Yes, kahit po, ma'am. pro athlete na. Okay, ito. Nag-cramps ka during the race. Yes po, ma'am. Tokyo. Next, may moment na gusto mo nang tumigil. Meron, ma'am. Meron. Yes po, ma'am. Paanong Ano ma'am, no, yun nga, yung naramdaman ko yun sa 39.5 ma'am. Bali, sabi ko, tutuloy ko pa ba to o hindi? Pero sabi ko kasi, kung hindi ko tutuloy yun, maraming magiging feedback sa akin ma'am. So, nag-push ka na lang talaga. Push na lang talaga. Okay, next natin, nawala ka sa focus kahit saglit. Yes ma'am. Okay, may distractions pa rin. Gaya ng, Yes. Yung mga ma'am, katulad na yung banggaan, tulakan, pagkukuha ng tubig ma'am. okay, oo nga. Ito, mas mental battle kaysa sa physical. Yes po ma'am. Talaga? Bakit ano ba tumatakbo sa isip mo nun? Mas mahirap kalaban ng isip ma'am kaysa sa kasi ang physical ma'am pwede mo ipahinga yung utak ma'am Tumatakbo Hindi- lang talaga. Oo ma'am, continuous yan ma'am Okay. Next natin, may self-talk ka ba habang tumatakbo? Yes po ma'am. So, anong sinasabi mo sa sarili mo? Ang lagi kong dyan ma'am pagka tumatakbo kunyari nakaka 5K na ako, iniisip ko 37 kilometer na lang. Tapos pagdating naman ng mga lagpas na ako sa mga 25 kilometer, ayan, yung 25 kilometer na tiis ko, yung 17 kilometer na lang, yun ang kailangan tiisin. Yun ang ma'am. Kumbaga nagbabawas ka na sa ma'am. isip. Sa training kasi ma'am, talaga, hindi lang din yung katawan ng tinitraining, yung isip din talaga. Kasi pagka, sa marathoner kasi ma'am, ito sa mga runner, pagka mainipin ka, hindi ka tatagal sa marathon ma'am. Yan ang ma'am. Sobrang tagal nung tatakbo Ma'am, mo. kasi yan, talaga makakapag-isip at makakapag-isip ka dyan, ma'am. Yung kumbaga, kakausapin mo yung sarili mo talaga dyan, ma'am. Yan nga yung sinasabi, parang baliw daw yung marathoner, ma'am. May self-talk. Oo, ma'am. Pero speaking of iniisip, ito, iniisip mo yung Pilipinas habang nasa race ka. Yes po, ma'am. Okay, why? Kasi ma'am, once nasuot mo na yung race bib sa race day, ma'am, may pwede ka na i-track dyan, ma'am Lalo na yung mga runner na kakakilala sa'yo. Real time makikita nila yung performance mo. Tapos kung ilang kilometer na kayo. Kaya nga, ma'am, maraming runner na yung during race na nasa kalagitnaan na kami, maraming nagpo-post na kasi nababasa ko rin yun kasi yun sa mga replay ba, ma'am. Possible na mabibreak na yung record ng Pilipinas. Tapos yung 36 kilometer na nila doon, sure na mabibreak yung Ganun ma'am kasi last Tokyo, yung unang Tokyo ko ganun na kaya sabi ko nasa isip ko, marami sa akin Nakabantay. nagbabantay ma'am. Parang from time to time, parang may live updates sila. Yes po ma'am. Kasi ayan nga, marami din talaga nag-aabang na runner kasi ang gusto nila maitaas talaga natin yung standard ng running dito sa atin, ma'am. Thank you so much, Sir Richard. Last na lang, mensahe mo sa mga gusto ring sumuporta sa iyo at gustong sumunod sa yapak mo. And of course, baka meron kang gustong pasalamatan. And ask them to support you na rin sa mga upcoming races mo. Go ahead. Ito yung mga masasabi ko sa mga kapwa ko runner, lalo na sa mga nag-uumpisa. Huwag kayong matakot na sumubok kasi ako sa umpisa, ganun talaga. Kaya nasabi ko kanina na lagi lang din akong talunan. Hanggang sa nagsumikap lang din ako. Hanggang ngayon, nandito na ako kung nasaan ako ngayon. Kasi wala naman talagang runner na malakas. Talaga, nakukuha lahat yan sa training. Kaya i-challenge nyo lagi yung sarili nyo. Tapos nagpapasalamat ako sa inyo kasi kagaya nyo lang din kami na runner pero naging inspirasyon nyo kami. At sa mga sponsor naman, maraming salamat kasi kung hindi din dahil sa inyo, hindi ko rin to makukuha kung nasaan kami ngayon. And baka gusto mo silang invite to support you guys sa Asian Games. Ayan, sa upcoming Asian Game, support nyo yung mga na Filipino athlete na makikilahok doon. Yan ang para din sa bansa natin yan. Thank you so much, Sir Richard, sa pagpapaunlak sa amin dito sa Matchpoint. Thank you po, ma'am. At syempre, maraming salamat din sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating programa. Marami pa tayong kwentong yahatid na tiyak, kapupulutan ng inspirasyon at aral sa mundo ng palakasan.
Ako po si Millie Borja. Hanggang sa susunod na linggo, kwento ng atletang Pilipino dito lang sa DZRH TV, Match Point.